paghaharap ni Rita at Peterson sa husgado. Bago aalis si Rita at Paulo ay labis ang pag-aalala ni Tupi kay Rita sa araw kung saan maghaharap sila ni Peterson. Sa harapan ng Public Attorney's Office ay naglalakad na si Rita at Attorney Paulo papasok. Napahinto sa hagdan si Rita at nai-imagine niya ang nakaraan tulad ng pananakit ni Peterson noong ipinagbubuntis niya si Baby Andrew. Sinabihan na siya ni Paulo na tumuloy na sa loob at tumungo na sila papunta doon. Andun naman sila Peterson at ang kaibigan niyang abogado na si Ellie na nag-aabang mula sa second floor. Sa korte kung saan naroon na sila kasama ang judge ay nagsalita na si Attorney Ellie at sinabing, hindi pa ba kapabayaan yung ginawa ng client mo na nahulog sa kama ang bata? Anya nito kay Attorney Paulo. May I ask, paano ninyo nalaman ang pangyayari? Dahil ba sa mga surveillance camera na ipinakabit niya na walang pasabi sa bahay ng kliyente ko? Anya ni Paulo. Nagkakasakitan naman ng tingin sila Rita at Peterson habang pinapakinggan ang panig ng dalawang abogado. Look, ginawa lang yon ni Mr. Alvarez para masigurado niya ang safety ng kanyang anak at para mabantayan niya ang anak nito, anya ni Ellie. At hindi gaya ng kliyente mo na nakisama sa isang drug addict na tulad ni Dr. Salcedo. At hindi niya alam na ang lalaking iyan ay pinagbantaan niya ang bata. Drug addict, anya naman ni Attorney Paulo. Since napag-usapan na rin natin si Dr. Salcedo, bakit hindi na rin natin pag-usapan ang pagbaril ng kliyente mo sa kanya? Anya ni Attorney Paulo. May ebidensya ka bang makakapagpatunay na ginawa niya iyon? Kasi lahat ng binabanggit namin bawat isa ay may supported material evidence. At sa sinabi mong pamamaril kay Salcedo ay sa katunayan nasa restaurant ng poblasyon si Peterson noong gabing iyon. At may mga taong witnesses na maaring makakapagpatunay na andun nga si Peterson noong gabing iyon. Sa bahay naman nila Tupi ay nilapitan siya ng nanay ni Rita habang naghuhugas ng mga bote ng gatas ni Baby Andrew. At nakikita ng nanay ni Rita na hindi mapakali ito. Si Rita baka mo? Matapang na babae yon. Basta pag sinabi niya na kaya niya, kakayanin niya. Opo, totoo yon. Alam ko kaya niya. Pero alam mo rin ba na dahil sa'yo, anya ng nanay ni Rita. Tupi, tinulungan mo ang anak kong makabangon muli. Yung makabalik siya sa dating siya. Yung Ritang palaban na kahit anong ibato mo sa kanya ay lalabanan niya. Dahil yun sa'yo. Umiiyak ang nanay nila habang sinasabi niya iyon. Salamat ha. Pasensya ka na rin sa mga nasabi ko. Masyado lang kasi akong nahulog sa mga pang-uuto ni Peterson noon. Hayop na yun. Kung alam ko lang na mangyayari ito di ikaw na lang sana ang ipinush ko sa anak ko. Tingnan mo, doktor ka na rin naman. At maganda na rin yung kinikita mo. Anya ng nanay ni Rita. Itawag po kayong humingi ng pasensya. Ginawa niyo lang iyon dahil alam niyong yun ang ikakabuti ng anak niyo. Anya naman ni Tupi. Pero totoo, alam ko na mabibigyan mo ng magandang buhay ang anak ko. At higit sa lahat, hinding-hindi mo sasaktan si Rita. Tita, may dahilan po ang lahat ng nangyari. Pero andito na tayo ngayon. At lahat po ay may pagkakataon para magsimula ulit. Kaya kung may balak kang ligawan uli ang anak ko ay hindi na ako kukontra pa. Promise. Napangiti naman itong si Tupi. Salamat po, anya nito, at nagyakapan silang dalawa. Sa kwarto kung saan naroon sila Rita at Tupi, maging ang mga abogado at ang judge ay nasabi ni Attorney Ellie na
Ngayon pa lang, Rita, give up nyo na yung bata para hindi na ito humaba pa. Ano ang ibig mong sabihin? I-give up? Hindi iyon mangyayari. Anya ni Tupi. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo, Rita. Anya naman ni Peterson. Kahit anong gawin at sabihin mo, hindi mo makukuha ang anak ko. Kumalma ka lang, Rita. Kaya nandito kami ay para sundin ang desisyon ng batas. Anya ni Peterson. Kalokohang batas yan. Pinapaikot mo lang eh. Anak ko si Andrew. Ako yung ina. At ako ang nagluwal sa kanya. Ako yung nagdala sa kanya ng 9 na buwan. Ako yung nagtiis. Yung hirap, ako lahat. Anya ni Rita. Kaya wala kang karapatan dahil ama ka lang sa papel. Ama pa rin ako at ginawa ko lahat para mabuo yan. Oo, para sa sarili mo. Para dyan sa pagkalalaki mo. Anya ni Rita. Para sa pamilya nating sinira mo at iniwan mo ko. Noong iniwan kita, yun ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ano gusto mo? Isa-isahin ko dito kung bakit kita iniwan? Anya ni Rita. Go! Di isa-isahin mo. Kahit sabihin mo, kahit anong ginawa ko sa'yo, hindi mo pa rin ako iiwan dahil asawa kita at pag-aari kita. Pagalit na sabi ni Peterson. Naging asawa at hindi ibig sabihin ay pag-aari mo na ako. Paano ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang katulad mo? Pasigaw na sabi ni Rita. Dahil mahal ko siya, mahal ko ang anak natin, Rita. At alam mo kung paano ako magmahal. Oo, at nakakamatay. Halos mapatay mo ang anak ko noong ipinagbubuntis ko siya. Hindi totoo yan. Hindi ko kayang saktan ng anak ko. Nagawa mo na at ngayon ginagawa mo pa rin. Uminit si Peterson at kinalampag ang mesa kung saan nakaharap ang judge sa kanila. Iyan ay pawang kasinungalingan, anya kay Rita. Mr. and Mrs. Alvarez, tumahan kayo at sinabi sa dalawang abogado na kontrolin ang mga kliyente nila. Anya ng judge. Your Honor, I think we should take a break. Anya naman ni Attorney Paulo. Kaya itinigil nila ito at tumahan ang mag-asawa. Sa hospital kung saan nandoon sila Hana at Kiko ay nakaharap silang dalawa sa dingding na pininturahan ni Hana at pinupuri ito ni Kiko sa angking galing niya sa pagpipinta. Saludo ako sa iyo, anya ni Kiko sa kanya. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Ano nga ba, anya naman ni Kiko? It's about new beginning. It's about the magic of starting over again. About undying hope. Yung kahit malabo na, ay umaasa ka pa rin na pwedeng maging malinaw. Kagaya sa atin, kahit hindi ko maintindihan kung bakit ang gusto mo lang ay maging kaibigan lang tayo. Obvious naman na gusto mo rin ako, anya ni Hana. Hana, shh, okay lang yon. You don't have to say anything. Natutunan ko na yon. Yung respetuhin kung ano man yung sikreto na itinatago mo at hindi mo masabi-sabi sa akin. Kung meron man akong na-realize sa lahat ay yung mga pinagdaanan ng kuya ko. Dapat walang taong duwag. Kasi kung takot kang masaktan, oo nga, safe ang puso mo. Masaya ka ba? Anya ni Hana. At naglalakad ang tatay ni Kiko at hinahanap siya rito mula sa hospital na tinatrabahuan ni Kiko. At nasulyapan niya sila Hana at tinawag si Kiko. Kiko, anya nito sa kanya. Love. Nagulat si Kiko dahil hindi niya ini-expect na pupuntahan siya ng tatay nito. Pinagtanong-tanong kita sa mga kasamahan mo kung saan ka rito. Anya ng tatay nito sa kanya. Napangiti naman si Hana na nakakita sa tatay ni Kiko. Hi po, buti na lang po ay dinalaw niyo si Kiko kasi alam ko na malulungkot siya dahil pupunta na po ako ng Canada. Anya ni Hana. Nagtingin na ng dalawa.
maging ang tatay ni Kiko ay napapatingin sa kanilang dalawa na para bang may gusto na siyang isiwalat sa nakaraan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagpakita ang tatay ni Kiko sa kanila? Masasagot na kaya ang lahat? Ating aabangan ang susunod na episode.